Hi everyone, this is Amigo Ken. Summer na naman, kaya tara, samahan niyo akong tuklasin ng mga tourist spots dito sa La Union. Mula na sumakay naman kami ng van and estimated time ng biyahe is around 5 to 6 hours. At ito na nga yung first destination namin na matatagpuan sa bayan ng San Fernando. Kung saan magandang view ng dalampasigan, pwedeng-pwede sa mga nagja-jogging, walking, biking, o gusto mo lang mag-hangout kasama mga kaibigan at pamilya mo. Sunod naman naming pinuntahan ng Pindangan Ruins. Isa itong lumang katolikong simbahan na pinatayo noong panahon ng mga Kastila. Sabi raw ng mga taga rito na pinsala ang simbahan dahil sa isang napakalakas na lindol. Kaya ang local government dito ay nagpaplano sa preserbasyon ng istruktura para sa pagpapahalaga sa istorya at kasaysayan ng lugar. Diretso naman kami agad dito sa Machu Temple. Dito pa rin yan matatagpuan sa bayan ng San Fernando. Ito ay isang Taoist temple kung saan ang mga deboto nito ay mga Filipino-Chinese. Pero bukas ito para sa lahat, deboto man o hindi. At dahil gutom na kami, kaya kainan na dito lang sa Halo Halo de Iloco. Isa ito sa mga sikat na kainan dito sa La Union. Talagang pinipilahan at binabalik-balikan. 10 out of 10 talaga mga pagkain nila rito. Sobrang sarap. Lalong-lalo na yung kanilang halo-halo. Pagkatapos namin kumain ay diretso kami agad dito sa aming accommodation. Dito lang yan matatagpuan sa San Juan, La Union. Nang nakapahinga na kami ay diretso naman kami dito sa Flotsam in Jetsam. Isa rin to sa mga pinipilahan at pinupuntahan ng mga turista. Ang Flotsam in Jetsam ay dito lang matatagpuan sa San Juan, La Union. Kung mahilig ka mag-swimming o mag-surfing, samahan pa natin ng magandang sunset, talagang mag-e-enjoy ka rito. Kapag gabi, ito naman yung view, sobrang napaka-aesthetic ng paligid. Kung mahilig ka sa nightlife or mag-party, o gusto mo lang makalimutan ng problema mo, it's a sign na para pumunta ka na ng LU. Another day, another destination na naman tayo. Dito kami kumain sa Silong. Marami ka ditong pagpipilian na swak sa iyong budget. Dito pa rin yan sa San Juan, La Union. Pagkatapos namin kumain ay pumunta kami agad dito sa Bato de Luna.
Pinuntahan rin namin ang isa sa mga makasaysayang istruktura na matatagpuan lang dito sa Luna, La Union. Ito ang tinatawag na Baluarte Watchtower. Ito ay ginawa pa sa panahon ng mga Espanyol. Ito dati ang nagsisilbing lookout point sa mga paparating na kalaban at mga pirata. Kung makakapagsalita lang sa ng pader na ito, tiyak na marami tayong kwentong mapapakinggan. Sa aming pagnilay-nilay, medyo nagutom kami. Kaya sakto katabi lang nito ang Lola Mending's Cafe. Nagbisita rin kami dito sa kanilang simbahan para magpasalamat sa lahat ng mga blessing na aming natanggap at sa pagkakataon na makabisita dito sa kanilang lugar. Isa rin to sa mga magandang puntahan dito sa La Union, ang kanilang man-made forest. Sana may ganitong proyekto ang kada probinsya. Napakaganda, meron itong healing effect kasi relaxing na siya every time na dumadaan ka at malaki ang tulong nito sa ating kalikasan. Kainan time na naman! Dito kami kumain sa Bisen Buffet Restaurant. For only 450 pesos, marami ka ng pagpipilian. Tsak na mabubusog ka sa sarap. Mga alas 4 ng hapon, hinaanan na rin namin ang Port San Juan. Dito kasi located ang coffee shop ng mga OA. Di ko alam bakit tinawag ito na coffee shop ng mga OA. Paki-comment down below na lang sa mga nakakaalam. Pagmamay-ari pala ito ng artistang si Maris Racal. In fairness, napaka-aesthetic ng coffee shop niya. Malinis, maaliwalas, Japanese vibe na parang may pagka-retro rin. May nakita rin kami kainan dito sa San Juan na affordable at siguradong pasok sa budget nyo. First time namin kumain dito sa Ubi Mama. Ice cream siya na may ubi halaya. Malapit lang naman ang Mad Monkey's Burger kaya nag-try din kami. Next morning, nagbiyahe na kami papuntang Naiya kasi uuwi na kami papuntang Iloilo. The end! Again, my name is Amigo Ken.